Ay, magandang gabi mga boss. Mga camping, mga kabunyog, no? Mamaya magkulab po tayo. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Gabi na naman ako, baka bukas makaaga-aga ako. Pakinggan nun natin si Atty. Enzo at magbigay po tayo ng reaksyon o komentaryo din. Dagdagan natin sa kanya. Ang 23 hours ago. Digong, inuudyukan ang militar at PNP kontra sa Administrasyong Marcos Jr. Pakinggan natin. Mga kababayan, itong ating magiging topic ngayon, itong aking bibigyan ng maiksing komentaryo, nung isang araw pa ito, isang linggo pa nga siguro ito sinabi ni Digong na Duterte. Alam nyo, napakaraming mga sinabi ni Digong Duterte nitong nakaraang mga araw. Yung iba na-discuss ko na komentaryuhan ko na. Ito yung isa sa mga sinabi niya na hindi ko na komentaryuhan. Ito yung tungkol sa sinabi niya na ang military, pinanawagan niya si military, nasamahan daw siya. Sabi niya si military, ipanawagan dapat ng military na buksan ng Kongreso ang libro de kwenta para makita kung saan napupunta ang pera ng bayan. At dapat daw military ang mag-lifestyle check sa mga opisyal ng bayan, lalo sa mga kongresista. Hindi raw siya nananawagan ng kudeta, pero dapat daw ang military ay gawin ito para talagang malaman kung sino ang mga korap sa ating bansa. Yun yung sabi ni Duterte. At sabi rin ni Duterte, ginamit niya rin na issue yung pagreforma o pagbabago sa sistema ng pensyon ng mga military. Sabi ni Duterte, siya yung nagbigay ng pinakamataas na sweldo sa mga militar at pulis. Tapos ngayon, babawasan ng gobyerno ni Marcos. So ito yung mga sinabi ni ni Digong na nitong nakaraang mga araw na pinapainit niya ang military, inuudyukan niya, ginagalit niya sa administrasyon dahil sa mga isyong ito. Ayan. Pero sinasabi niya, hindi naman daw siya nananawagan ng kudeta. Mga kabunyog. Anyway, sige, panuorin natin yung mga sinabi niya. Kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI ay hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga government official na sumailalim sa lifestyle check. Ayon sa dating Pangulo ng Bansa na ang pag-audit sa mga government official ay upang malaman ng publiko kung saan nga ba napupunta ang pera ng taong bayan. Mungkahin ng dating Pangulo na gawin ng militar ang lifestyle check. Huwag na tayo magbulan. Lifestyle check, okay. Let the military do it. Ang asahan mo dito, military. Kaya the military, since I am asking illegitimate help, it's not a kudeta, I do not like that. Pressure lang ninyo. Kung ayaw ninyo ng public, if you are not really ready to go public, do it by whisper. Sabihin ninyo sa kuha na i-audit yan. Kaya pati kami dito interesado. Aniya, mas mainam din na ang militar ang gagawa ng lifestyle check upang sa gayon ay makita ng mga ito kung paano sila dinala ng administrasyon. Diyan ninyo makita, military pati police, paano kayo dinala ng gobyerno up to this time. Samantala, Eto mga boss, no? Mana yan? Sakit sa tenga ko. Total siya na nagsabi niyan di ba? Dapat si His Excellency, ewan kung mali ako yan ang gusto niya Dapat si PBBM, ipa-lifestyle check niya na yan. Si Digong. Saka sa COA. Sinasabi niya yan abay siya mag-uutos sa military para i-lifestyle check yung Kongreso. Wala naman siya sa pwesto. Di ba? Mga boss. Dapat sundin ito ni His Excellency. Yan ang gusto mo di ipa-lifestyle check niya yan. Gamitin niya yung power niya bilang Pangulo. Hindi ito. Walang power na ito
Pero siya ang kala mo, kung magsalita siya, kala mo siya ang ano, inuutusan niya yung military parang pinagagalit niya nga yung military dyan sa story na yan Sinasabi niya dyan na dinoble ko ang sweldo ng military. Ngayon kayo, inaano niyo yung mga sweldo ng military. Pinagagalit niya, sabi niya sa kwento ni Atty. Enzo na yan. Sa vlog ni Atty. Enzo na yan. Nananawagan siya. At yun may balita nga na parang merong namumuong kudita. No. At dahil nga yan, kay Vlogcaster, ganun din Alam niyo mga sir, no? Ako, noon ko pa sinasabi, pag ganito klase mga politiko, puro wala Yung military, mga boss, gamit na gamit nila Pag kami nagraraling mga taong bayan, military, pulis, ang isasalpak nila. Dahil nagrereklamo ang taong bayan sa korupsyon, di ba? Ang gagawin nitong mga politiko, uutusan yung mga military, harangin niya yan para hanggang dito. Gamit na gamit ang military. In the sense na, itong mga military naman na to, especially PMAR, di naman sila nagpaaral Di ba? Republikang Pilipinas nagpaaral dyan Mga scholar po yan mga PMAR na yan. Ba't hindi ko alam Sabi nga sa inyo, may nagiging kaibigan ako dyan Matagal ko nakasama yung mga PMAR cadet pa kaya alam kong ano dyan hindi ka pwedeng gumraduate ng PMA kung ikaw konyo. Entrance examination pa lang po, mahihirapan ka na. Ngayon, kung sana, pag ganitong, ewan ko, dapat mag-isip na nga talaga mga military. Kasi masyado na silang bugbog. Sila ang ginagamit itong mga politiko para sa sarili na interes. Kagaya yan, si Digong, ginagatungan niya nga yung military. Para magalit sa gobyerno ni Marcos. Para yun, kudita. Sino yung matatalsikin nila ni Marcos? Sino ang nasa likod? Siyempre, wala namang ibang posisyon walang posisyon. Siya lang itong ngakak dahil nga doon sa, nangyari daw doon sa tinanggalan ng 650 million yung anak niya. Di ba? Kaya siya naggagaganyan. Yan ang gusto niya mangyari. Uutusan niya yung military na pinagagalit niya yung military para mag-alsa, magkaroon ng kudita. Tapos sino? Para maupo si Sara. Alam niyo mga sir aburido na to si Digong, aburido na to. Ramdam niya na siguro na nga itong ICC papasok at walang magagawa kung hindi talagang ibigay siya pabayaang hindi naman actually ibigay, mag-imbestiga dito. Baka magkaroon nga ng, alam nyo kasi, si His Excellency, kung sa kanya lang, marami mga advisor yan na hindi naman basta-basta sa totoo lang mga sir kung pababayaan niya, plus po sa kanya plus factor yan pag pinabayaan niya dahil makakakuha ng hustisya itong mga biktima ni Duterte doon sa war on drugs niya na maraming nangamatay, di ba? Kaya plus po sa kanya yan marami pwedeng gawin si His Excellency na magkakaroon ng plus factor sa kanya sa taong bayan. Laila de Lima mantakin mo, 7 taon na yung magpapasko na naman sa loob ng kulungan yung senadora. Samantalang umatras na nga yung dismiss yung kaso niyang dalawa, may natitira pang isa. Hindi pa siya ni magpiyansa, ayaw Ayaw siyang bigyan ng bail. Talagang anong klaseng batas? Mga boss. Ang testigo ni de Lima, kaya siya napasok, preso, mga drug lord din na tumitistigo sa kanya. Yung iba nga nag-recant na.
binawi yung kanila dahil nakukonsensya. O, ang natitira na lang testigo, yung si Kulango. Yun na lang yata eh. Yung iba nga, nangamatay na COVID daw. O. Kaya alam ko nun, makakaano na eh. Kasi, no choice na eh. Kasi, na-dismiss na yung dalawang kaso. Eh, halos iisa naman ng pattern yung mga kasong nakasampa sa kanya. Tungkol ho sa droga. O, di ba? Hindi naman sa nagnakaw siya sa kaban ng bayan. O. Pero bakit? O. Ang dami na pong humihiling na palayain na siya. O. Kikita nyo naman, puro pre-dilima mga na, ano, pagka lumalabas si Senadora, di ba? Hindi ba mautusan, hindi ba magawa ng remedyo ni His Excellency na ano ba, bakit hanggang ngayon nakakulong pa yan? Pag nakalaya o si Laila de Lima, plus factor na naman sa kanya yan eh. Kung bakit, ano ba ang ano nitong si His Excellency, no mga boss? Pagkwentuhan nga ho natin. Ha? In the sense na nakakulong sila, wala namang ginawang masama sa kanya si Laila de Lima eh. Para hindi niya gawa ng ano eh, yung kamay niya eh. Total marami naman ang humihiling na palayain yan dahil nga ayan na, dalawang kaso niya dismiss. May natitirang isa, ayaw ni mag-bail eh. Oh. Kaya dito natin makikita mga boss eh. Kung gaano pa rin katibay yung kamandag ni Digong dito sa administrasyon na to. Diba? Oh. Diba si Remulla pa eh. Ang bumabalagbag dyan para hindi makalaya yan. Oh, di ba? Maraming pa-imbestiga si Remulla eh. Oh. Samantalang yung anak niya, ang testigo, Pidea. Ha? Ang nagdemanda, Pidea. Kasi nga, di ba? Nahuli oh, ng marijuana, high-grade marijuana. Ang laki ng halaga. Oh. Anyway, nakulong yung anak niya ng ilang araw. Pero Laya, wala nang maraming imbestiga pa. Hindi na nakahirit yung Pidea eh. Pidea po Pidea. Di ba Pidea ang nagsampa ng kaso dahil nga nahuli nila? Entrapment operation pa nga eh. Di ba? Oh. Samantala si Laila de Lima, ang testigo preso. Hindi makapagpiyansa. Piyansa lang Oh. Bail lang hindi makapag-bail, hindi nila mag-grant yung petition for bail ni Laila de Lima. Ang testigo na lang yata natitira preso. Anong klase yun? Kaya yan eh. Diyan mo makikita kung gaya ng sinasabi ko, ewan ko kung totoo itong gulo-gulo nila na to, no? Oo. Sa pa, yung SMMI nga, na walang nangyari, hindi ba isara-sara wala na YouTube, wala na Facebook, oh. Pero na yan, may ere pa rin yung sa mamamay na yan, napugad ng fake news. Magmula doon sa may-ari, fake news na eh. Oh. Appointed son. Kaya talagang wala eh. Nakakatawa na itong nangyayari na ito dito sa administrasyon na itong si Excellency. Walang pangil eh. Oh. In the sense na talagang kumbaga sa away, sinasapak-sapak na siya ni Duterte, sinasapak-sapak na siya ng mag-amay. Kongreso, wala. Oh. Mabalik tayo sa sinasabi ni Digong. O, pwede yan. Gusto mo pala yan, di bigay mo, His Excellency. Paimbestigahan mo siya. Siya ang i-lifestyle check mo ngayon. Yung kanya, paano siya, wala na siya sa posisyon eh. Ang matigas yung wala sa posisyon, yung nakaposisyon, nanonood lang, walang say. Ha? Oh. Wala ka marinig eh. Di ba? Oh. Present president, ito past president, siya ang maingay sa administrasyon niya samantala palagay ko yun, aburido na to si Digong.
mga boss. Aburido na talaga to. Alam niya na eh. Alam niya na eh. Oo. Na posible, malaking posibilidad eh. Oo. Tsaka yun nga, pahiyang-pahiya na kay si Jempuet, oo, di ba? Tapos yung mga pogo, napaghuhuli pa. Grabe yung pogo. Tsaka na natin pagkwento niyan, dito muna tayo. Sana, no, kung sakasakali nga, tutuloy niya yung kudeta na yan, military, kayo na ang, kayo na umupo. O, basta matino. O, parang martial law na. Gaya sinabi ko, kung nagamit lang yung martial law na mabuti, di kaganda. Walang kongreso, walang senado, o, kayang-kaya naman ng PMAR patakbuhin ng bansa eh. Oo. Di ba? Napatakbo nga ni ERAP eh. Kaya lang, sabit naman. Oh. Kung sa pinag-aralan lang naman, di mas maganda nga mga ano nitong mga PMAR na to, mga educational attainment na ito. Kontra to sa mga iba, senador natin, si Kimo. Oh. Sino pa? Yung mga joker dyan, Lito Lapid, senador. Oh. Tutuusin, mas maganda pang... Kaya lang, yun nga problema sa atin, mga sir. Nananalo yung ano eh. Ewan. Mas maganda pa si Justice Carpio. Yung ganda eh. Yung parating guest ni Richard Esguerre. O si Justice Carpio. Justice Antonio Carpio. Talino. Tsaka talagang justice. Alam ang batas. O. Eto si Duterte. Prosecutor to eh. O. Si His Excellency naman Social Studies. Ang ano niya. Ewan ko. Kung paano. No? Sa advisor, yun nga kung ano yan. Lord. Ewan. Yun ang magandang gawin ni His Excellency, mga boss. Sundin niya ang payo ni Digong. I-lifestyle check niya. Unahin niya. Military ang gusto niya mag-lifestyle check, di ba? Oh. Utusan niya yung military, sige. I-lifestyle check niya si Digong. Oh. Sa ginagawa ni Digong, para talagang ano eh. Kumbaga sa away binabatok-batukan lang siya eh. Hindi siya lumalaban eh. O, di ba? Ganun eh. O. Kongreso na ho ang inaano ni Digong ngayon, ha? Galit na galit sa Kongreso, ha? Buksan ang mga libro niyan. Huwag kayong magbayad ng tax nyo. Hanggang hindi kayo, COA. Lahat binibira ni Digong. O, ngayon wala siya sa pwesto, ha? Samantalang nakapwesto siya, lahat, Kongreso, COA, o, diba? Wala. Ewan ko, ang mangyayari dito, pag ganyan lang si His Excellency, lao. O, pero yun nga, baka nga yun nga, naaamoy na ni Digong na hindi nakakita anong magagawa ko, nandyan yung ICC. O. Wala rin akong magagawa dyan. Oh. Diyan ka na lang ngayon magpaliwanag. Oh. Baka doon na yun, ha? Hindi natin alam. Sana. Di ba, mga sir? Oh. Kita mo naman, daldal ka ng daldal dyan. Di makita ito na, ICC. Wala na akong pakialam dito. Kaso mo na to eh. Wala nga naman sanggayin pa kita rito. Oh. Yan. Siguro yan, mga boss, ganyan. Yung mga sila Harry Roque binubulong, tagilid tayo. Mga intelligence din yan eh. Hindi natin alam kung ano iniisip niya, ganyan ito, bira. Aburido si Digong. Aburido talaga siya. Yung pinangangakak niya na yan, aburido siya. Hindi niya malaman, tahimik si Marcos eh. Ha? Ang militar naman, tama na. Magpagamit kayo sa mga politiko, ano ba? Hindi nyo ba alam na mali ang ginagawa? Ginagawa kayong pangharang sa kanilang political, sa kanilang pangsarili nilang
pang sarili nila, plus binabalatuan lang kayo, o 1 milyon, 2 milyon sa inyo, billion yung kinakabig nitong mga nag-uutos sa inyo. Balato lang yun sa inyo. O, di ba? Sunod kayo na sunod kung ano sabihin. O. Pero kung talagang military takeover, sige, birahin nyo na yung COMELEC, birahin nyo na, kayo na, puro militar na, wala na, martial law na, basta tamang paggamit. Walang Senado, walang Kongreso, pero ang, yun ang sa akin, mga sir, Hindi sa gusto ko yung martial law, pero kung ganito nangyayari, sana may maupo na nga na matindi-tinding militar na ang nasa isip ay kapakanan ng bayan. Hindi yung kapakanan ng pansarili o whatsoever. Tanggalin. Ilan lang ba yung politiko? Ilan yung congressman? 300 plus. Ilan senador? 24. Presidente, vice-presidente, nasa kanila armas Total, yan, inuutosan. Yan ang gusto ni Digong Di unahin nyo na si Digong, i-lifestyle check. Inuutos mo yan di sinundin namin. Pero unahin ka namin. Alam nga namang hindi alam ng mga PMA yan, ng mga general yan, kung ano na nangyayari dito sa Pilipinas. Kung anong korupsyon meron. Hindi naman ganun kabobo yung mga PMA, di ba? Alam nila yan ng mga military. Yung mga generals na yan, alam nila yan. Kung maganyan, puro kayo yan ang problema di ba? Pag mga ganito, pag nahawakan na yung general, wala na. Yung command di ba? Uutos yung general doon sa di susunod na kasi utos na general. Yung inuutos naman na general, ang taki mo, magiging commander-in-chief ka of all armed forces of the Philippines. Lord. Susunod sa yung mga general na yan. Di ka nga nakapagtapos Tapos yun nga, ito namang sinusunod nila si Digong. Nakikita na nila yung ginagawa mali, sunod pa rin sila na sunod. Kaya yung nasabi ko money moves in a very mysterious way. Diba? Ano nangyari kay Harry Roque, tsaka kay Panelo, ayan. Sa mamay na yan, gulo-gulo ng Pilipinas, mga boss. Tungkol naman doon sa utang na loob, mga boss. Sana to, maski pa paano makarating to kay His Excellency, tungkol doon sa utang na loob na ipinalibing nito si Digong yung tatay nyo sa libingan ng mga bayani. Hindi nyo utang na loob nyo yan, sige na. Bakit? Kaya naman siya sinuportahan ng mga Marcos loyalists dahil doon sa sinabi niya doon sa question and answer kung pabor ba siya na ipalibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ang sagot niya, oo Oo, kasi deserve niya yan, ganito. Yun ang sinagot ni Digong sa question and answer Kaya sinuportahan siya ng mga Marcos loyalists. Baka kung di siya sinuportahan ng Marcos loyalists, di siya nanalong Pangulo. Di ba, mga boss? Isip-isip din pag may oras, Kasi nga, yung sagot niya na ipalilibing niya kung siya ang mananalong Pangulo. Ulitin ninyo yung question and answer. Meron po yun. Kaya yung Marcos loyalist, nakuha niya. Doon sa sagot niya na yun. Yung iba, hindi. Bitin-bitin Merong plebisito, ang magpapasya, taong bayan. Si Digong diretso Ang sabi niya, payag siyang malibing. Palilibing niya sa libingan ng mga bayani. Yung sagot na yun, yun ang nagpanalo Ang daming Marcos loyalists din Di ba? Yun lang yun. Mag-collab na po tayo. Kalat ni Baya, shout out Kaya quits lang.
Oh, kaya niya pinalibing dahil nanalo siya dahil sa Marcos loyalist. Oh. Ano sa palagay niyo mga boss? Kaya huwag niyong sabihin utang na loob na pinalibing niya. Dahil ang nagpanalo sa kanya, Marcos loyalist. At the same time, sinasabi naman niya na binigyan siya ni Amy Marcos ng 30 million suporta nung siya tumakbo. Oh, sinabi niya yan. Oh. Ano ngayon? Oh. Simpleng-simple. Anong utang na loob? Oh. Good evening, Karaoke. Ha? Bombatyuhin mo, Karaoke. Ikalati talaga. Oh, hello, Miss Akira Milo, sabi ni Kalatni. Oh. Nagkasagutan sila eh sa comment section ni Akira eh. Oh. Ha? Elizabeth Iscare, shout out ha. Good evening, Sir Rox. Yung ginagawa ng SMMI at yung network ng China na nagmi-meeting sila, kaduda-duda ang mga hakbang na ito. Traidor ito sa bayan. Kaya yung kibuloy na yan ang nasa likod ni Duterte. Yan ang nasa likod ni Duterte. Hay, tawag dyan, makapili. Si Kibuloy ang nasa likod ng Duterte? Baka si Kibuloy ang nasa front, si Duterte nasa likod. Ha? Elizabeth, ha? Sabi niya, oh. Panahon ng Hapon, nasakop sa atin noon. Grabe talaga ang ginagawa ng SMMI na yan. Dapat lang talaga ipasara ito. At kalaban ito ng bayan. Kaya dapat lang, di ba, Sir Rox? Oh, yun sabi ko eh. Oh, plus point din niya kay His Excellency pag naipasara niya yan. Oh. Dahil talagang wala namang ano yan eh. Puro red tagging ang ginagawa niyan. Oh, wala namang naitutulong yan sa gobyerno ni Marcos. Di ba? His Excellency. Shout out, His Excellency. Elizabeth Iscare ulit. Sir Rox, yung cup syrup na iniinom ninyo na kalahating bote, downers na ho ang tama dyan sa atin. Yan ho yung iniinom ng mga gustong mahay noong panahon namin. Tawa-tawa si Elizabeth. Pero di ko yan sinubukan. Yung mga friends ko lang ho ang tumitira niyan. At isang bote ang nilalaklak ng mga yun. Hindi, sa totoo lang, Elizabeth, yung Lagundi, sinasabi ko. Ito yun. Wala kasing overdose. At saka masarap nga ang tulog ko. Tama sabi mo, parang tatamaan ka na. Pero hindi na ako inuubo. Elizabeth ulit, oh. Sir Rox, marami talaga mga Pinoy ngayon na gustong ibigay sila Duterte sa ICC. Marami talaga. Oh, kung wala nga naman silang kasalanan dito nila ito ipaliwanag sa International Court. Total, sabi nila na tama ito ang inamin mismo itong niligong kung saan niya ginamit yung confidential pa niya. Dapat hayaan na nga ni BBM na pumasok ito para maimbestigahan na nga. Kaya huwag siyang magdalawang isip tungkol dito. Di ba, Sir Rox? At dito maaaring matutuwang mga Pinoy. Kasama tayo, di ba, Sir Rox? Totoo, maraming matutuwa. Oo. Maraming matutuwa. Tsaka yun nga. Istorbo na yung, masyado na yung ginagawa ng itong Duterte sa kanya. O, di ba? O. Sa West Philippines, wala namang maitulong yung mag-ama. Bakit nga mamaya tutulong? Gusto nga nila magmasakop na itong ng China eh. Kalat ni Baya, sabi niya. Ano? Ano na naman kalokohan yan? Anong Philippine Coast Guard? Philippine Coast, meron, pero walang guard. Ito na naman si Kalat ni. Hindi naman kayo lalaban, mga iyakin. Ay, Kalat ni ka. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out. Bilinda Magtangog, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni Friend Amy, oh.
Mga traidor kasi ang mga halimaw. Ang galit, mainit na naman ang ulo niya. Mga traidor kasi ang mga halimaw. Ba't kasi hindi papasukin ng ICC para mahinto na ang mga pinagagawa nilang katraidoran sa ating bansa? Ewan ko nga ba dito kay His Excellency, friend? Ha? Ayan, kukuditahin na siya. Kayang gawin yan. O, sa dami ng kwarta ni Digong, kayang-kaya niyang gawin yan. Ba? Ang daming kwarta ng Duterte. Pag samasamahin mo pera niya, baka trilyon na eh. Oh. Kaya lang, sana naman itong military. Tama na, wag na kayo magpagamit dyan. Ano ba kayo? Dapat magsilbi kayo sa bayan, hindi sa Duterte. Ano ba? Oh. Wala na eh. Tuliro na si Duterte, hindi niya malaman kung anong gagawin niya eh. Kung ano na naiisip niya eh. O, nananawagan siya sa mga mamaya, huwag kayo magbayad ng tax. Ngayon naman, military naman tinatawag niya. Kalatibaya ulit oh. Pag-aari, matibay ang SMMI. Hindi pwedeng gawin yan kahit na Senado ng Pilipinas. Pag-aari yata ang SMMI ng appointed son. Appointed son lang malakas. Ganon. Elizabeth Iscari ulit oh. Tama kayo, Sir Rox. May sira talaga sa tuktok itong Kibuloy na to. Na siya daw ang appointed son ng Diyos. Yung mga pinagagawa nito, puro kademonyuhan. Kaya nga wanted dyan sa Amerika, sa iba't ibang kaso, dun at malamang pati dito sa ating bansa, sigurado yan, meron din yan, mga illegal na ginagawa. Diba, Sir Rox? Aba, your guess is as good as mine, ha? Sana lang gumawa ng paraan na masara na yan at umaksyon na yan si BBM tungkol dito at ipakita niya ang pagka-presidente niya na di siya weak leader. Oh, di ba? Mo is ecstasy, excellency, ang daming mga comments dito. Oh. Ferdinand San Juan, shout out ah. Good evening po, Karox. Karox, sa aking pananaw, nakakompromiso sila Duterte at SMMI sa China. May pangako at pagkakasunduan kung anuman ang plano ng China sa Pilipinas. Maaring may pondo silang natatanggap sa gobyerno ng China. Ang laki siguro ng pakinabang nila sa gobyerno ng China. Nakay PBBM na yan kung matatagalan niya ang ginagawa ng grupo ni Duterte sa kanya. Oh, yun nga eh. Sa ngayon tayo ay nanonood, nakikinig at nakikiramdam lang kung ano ang ginagawa ng dalawang panig. Nasa ating mamamayan ang susi ng pintuan patungo sa kaayusan at kaunlaran ng ating bayan. God bless po. Totoo yan, Ferdinand San Juan. Nasa tunay na may-ari ng kumpanyang Republika ng Pilipinas. Sino? Si Juan de la Cruz. Nakawawang kawawa na, ayaw pang gumalaw. Kalat ni ulit oh. Online? Ay, oo naman, si paring Estong at paring Jaguar ay nanggagamot sa mga sinapian online. Ano to? Akalain mo online? Ibang klase itong mga kumpare namin ni Karok. Nanonood ka pa ba yan? Meron pa ba yan? Kalat ni, yung dalawang bugok na yan. Marilu Pabianak, shout out ah. Good evening po tay at sa mga Karoki Warriors. Totoo nga po tay, only in the Philippines. Isang wanted pero namamayagpag pa rin at maliwanag na mga taksil sa bayan pero hindi nila magawan ng aksyon. Always keep safe po. And to all warriors, stay safe. God bless as always, sabi. God bless, Marilu. Librado Ludovico, shout out ah, sabi niya. Blessed morning po, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Buhay na naman ang mga makapili, lalong-lalo na itong SMMI ni Kibulok. Kakabaliw itong si Pacquiao. Nakakabaliw, baliw nga yan eh. Pero yan hindi ako naniniwala naniniwala si Duterte sa mga pinagsasabi niyan. Oh.
Tuso si Duterte eh. Pero, palagay ko nga eh. Parang si ano yan eh, si Kibulog, tsaka si Senyor Aguila, iisa. May malaking tao sa likod kaya tuloy-tuloy sila sa grasya. O, di ba? Kasi kung talagang ni Duterte, hindi makaporma sa Davao yan. Oo. Sige nga, isip-isip. Ando siya sa Davao eh. Di ba? Mga night duty ha. Kinawa Japan. Librado Ludovico nito. Mga tuta ni Durian Dutae, maraming nariyan sa Congress. Kaya hindi gumagalaw laban sa SMMI. Mga hindoropot, sayang lang ang pinapasahod sa inyo. Mga chipsip. Kakarmahin din kayo. Galit na naman si Librado. Pero totoo sinasabi niya eh. Reynaldo Gonzalez, shout out ha. Nag-uundas din pala ang mga ungas sosyal, gusto pa sa palasyo. Reynaldo Gonzalez ulit to. Pabayaan ka natin, Xerox, magkulab mga stasyon ng Incheck at kultong istasyon. Kung may mga plano man sila o propaganda, tingnan natin kung may mapapala sila, interest naman nila ang palalabasin dyan. Sumagot si Al Ulalia, magandang araw sa iyo, Sir Ray. Sabi niya. Friend Shervin sa PEDA, shout out. Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss ha. Ang sabi ni Friend Shervin, happy weekend po. Pagbati ng Impong Basyang Team Tia Deli sa ating pong lahat, mga kalupon sa Rocky Warriors. Xerox, kailan ba talaga mahuhuli ang mga subject mo today? Nakakasawa na po sila. Hanggang ngayon, pakalat-kalat lang po sila at puro mga kuda at fake news ang hatid at lalo lang pinapagulo ng mga pesting yawa ang ubod na nga ng gulo na ating mundo. Di na po sila nakakatuwa, sobra na po silang nakakasuka. Meron po dapat at tamang solusyon para matigil na po sila. Pero ang tanong, sino po ba ang takot? Yung nakaupo o yung naninindak at nananakot? Yung nakaupo ang takot. Yun ang sagot. Tama na po yung kasabihan, di ba? Pag gusto, daming paraan. Pag takot, bahag ang buntot at patutoy. At tayo dyan. Xerox, wag na pong umasa. Mga big time pong kalaban yan. Wanted na nga sa FBI, di ba Xerox? Pero tingnan mo, may sarili pang istasyon. Totoo. Ang tanong, sino po ba ang may control? At pag gusto po talagang maipasara, sino ngayon ang bida, Xerox? Diba? Di bida si Kibulog, di ba? Siyempre, yung appointed son, okay, tamo. Only in the Philippines, Xerox, we are known and very popular for being one of the most corrupt country. Mga walang dignidad, mga walang respeto sa sarili at kapwa. So, wag na po tayong umasa, Xerox. Gat nandyan po ang mga tagakalat ng lagim at hinahayaan at pinapanood lang po ng mga may kapangyarihan para po patigilin sila. Siyempre, Xerox, palaging piyesta at party ang SMMI Kingdom, ha? Wag po natin kalilimutan, Xerox, andyan po lahat ang ating mga kagalang-galang na mga pambansang tuko. Buhaya, budanding, at mga sari-sari pong kahayupan na nagkalat at naggala po sa kanilang kaharian. Totoo yan. Hanggang sa muli po, ako po ay magtatanggal muna ng buwisit sa mga sa mga nakawalang kahayupan sa kural. Ang inyo po ay tunay na nagmamahal
di po sasapi sa mga ligaw na, at itim na kaluluwa. Ito po ang iyong aswang at na Tia Deli. Talk to you soon, Sir Rox. Ingat po palagi. Matulog na mahimbing. Bukas, si Sister Grace. Alam mo na naman yan. Kampo ni Digong yan eh. Kampo ni ito eh. Ni Kibulog Bukas, si Sister Grace titiwalag na po sa kasamahang SMMI. Samahan ng mga maitim ang budi. Hello, Sister Grace. Peace be with you. Sana talagang mahimasmasan ka na at ma-desyonan ka na ng espiritu ng tunay na Panginoon. Tunay natin Panginoon. God bless po sa ating lahat. God bless. Tia Delica. Akira Milos. Magandang gabi po dyan sa inyo, Mr. Sa totoo lang. Pinapanood ko na po ngayon. Akira ulit Mas maayos pong inumin mo along with measuring cup kasi mahirap na baka po may iba pong underlying cause na hindi nyo po alintana imbis po na makatulong ay lalo pong makasama sa inyo. Then pakiramdam nyo po pag more than 2 weeks ay hindi gumaling at keep coming back, it's better po na consult your doctor to the nearest near you o kung saan po kayo nagpapagamot. It's so important po na to take care of yourself for your loving wife and whole family. Salamat Kira. Pero talagang yun ang ko pagka tinungga ko na yung kalahating bote ng gumagaling ako Sumagot si Al-Ulalya. Magandang araw, Ma'am Akira. Good. Sumagot din si Akira. Good early morning there, sabi niya. David Alvin Mendoza. Shout out sabi niya. Magandang gabi po, Karo, sa mga Karaoke Warriors. Wala pong magagawa ang MTRCB dyan. Yung MTRCB. Pinamumunuan ni Soto, di ba? Wala pong magagawa ang MTRCB dyan sa SMMI kasi po, kay Pacquiao yan at si Digong naman ang laging panauhing walang dangal. Panauhing walang dangal na. Niyang network na yan. Hayaan na lang po natin sila. Pero tama po naman ang mga ginagawa na kagaya ninyo, si Atty. Enzo Recto, Christian Esguera, vlogcaster at iba pa na pumupuna po sa maling gawain ng mga nakaupo sa gobyerno at mga pinapakalat na fake news. Saludo po ako sa inyong lahat na para sa ating inang bayan at sa katotohanan. Totoo yan, David. Mahirap Alam mo sa totoo lang, yung mga trolls na yan, paulit-ulit mga hinayupak na yan, panahon pa ni Kristo, yan ang nagpapako kay Kristo sa krus. Hindi si Pilato. Kasi si Pilato, paulit-ulit, labag sa loob niyang ipapako si Panginoong Hesus sa krus. Kaya nga nilabas niya si Barabas. Mamili kayo, sinong gusto niyong palayain ko, itong pusakal na kriminal na to, itong wala akong makitang bayad ng kasalanan. Ibayad yung mga trolls. Free Barabas sa sinigaw ng mga gunggong. Kaya napako sa krus si Panginoong Hesus. Yan ang totoo. Hindi si Pilato. Kaya nga, sabi Pilato, di ba? Anong gagawin ko dito kay Jesus? Crucify him. Sabi, di ba? Kaya naghugas ng kamay si Pilato. Wala akong dito sa taong ito. Bahala kayo. Yan ang totoo Ayoko kasing magpastor Tama na yung naniniwala ako. Lord. David Alvin Mendoza ulit Dagdag lang, Karox. Itama ko lang po ang statement ng SMMI. SMI is poised to disseminate disinformation po. Totoo. Akira Milos ulit
Naniniwala po ako na meron pong mga kaluluwang hindi matahimik, lalo na po sa tinding karahasan. Ang sinapit lalo't hindi malaman ng kanilang pamilya, mga mahal sa buhay, kung anong totoong nangyari sa kanila. Ilang mahabang panahon na ang lumipas. Totoo yan, Akira, ha? Yung mga desaparesados, di nila alam kung anong nangyari, di ba? Saka yung 34 na sabungero, na hanggang ngayon wala pa yatang naaakusahan kung sinong mastermind sa pagkawala. Nawala na lang sukat, ha, di balahibo, wala nang nakita ron sa 34 na sabungero na napagbintangan lang na nanyope ng manok. O, diba? Kawawa talaga eh. Ang laki kasi nung nung tao, maraming kwarta. Hindi, sa Pilipinas, pag marami kang kwarta, may koneksyon ka, yun, absuelto. Hilda Linsangan, shout out, ha. Hilda Linsangan, welcome to the club. Sabi niya, tumutulong ang SMMI ni Kibaliw sa China para mabilis ang pagsakop nila sa Pilipinas. Mga traidor ang mga Duterte at mga Alipores nila dahil imbes na protektahan ang Pilipinas ay kumikiling pa sa China. Dati, dapat ipasara ang SMMI at palayasin ang mga China watching from Arizona. Tama, di ba? Ewan ko na nasa kamay ni His Excellency. Parang ganon eh. O, di ba? Nasa kamay niya eh. O, Raul Villanada, shout out, ha. Greeting ko, Rox. Yung takot ng mga multo o mga maligno, natutunan natin na huwag matakot. Matakot tayo sa mga malignong o impaktong politiko. Yan ang nakakatakot. Tumpak. Talaga lang. Raul Villanada ulit to. Hindi ba't isa sa dapat bantayan ng MTRCB ay mga pagpapalabas ng mga kabaluktutan sa mga ligaw ang mga manonood ng telebisyon at magkaroon ng kaguluhan. O, yun. Kaya nga MTRCB, pwede lang sarayin yan eh. Akira Milos ulit to. Done watching po. A very good morning po sa inyo, Mr. Totoo lang, ha. Emily Capistrano, shout out, ha. Front lang yan si Kibulok. May katapusan din yan. Tuloy tayo magkaisa, dasal na nakaawaan ng may kapal ang kalagayan ng mga Pilipino na mailigtas tayo sa kuko ng mga kasamaan. Ingat ka, Rox. God bless the Philippines. Ingat ka rin, Emily Capistrano. Al-Ulalia, sabi niya, dapat tanggalin na ang prangkisa ng SMMI na yan. Nakasabwat ni Duterte sa treasonous intent sa pagkiling sa China, bukod pa sa pagkakalat ng fake news, sabay na papasukin ng ICC para matapos ang investigasyon kay Duterte at FBI para maaresto si Kibulok. Dito lang sa Pilipinas na hayagan na ang pagiging kriminal ay sinusuportahan pa. Magandang araw, Sir Roque at saka Roque Warrior. Stay healthy and God bless. God bless, Al-Ulalia. Totoo, di ba? JX Escus, shout out. Buti pa nga ipasara na yung SMMI na yan. Talagang dapat eh. Oh, wala namang naitutulong sa gobyerno eh, di ba? Oh. Yun nga. Perwisyo pa dahil yun nga tambakan ng mga red tagger, di ba? Ewan ko kay Excellency kung anong gagawin niya eh, totoo. Cassandra Daisy, shout out, ha. Makikipaglaban ang mga Coast Guard natin para sa mga Pilipino habang ang SMMI ni Kibulok ay pinagtatanggol ang mga Chino. Unforgivable ang mga traitor na ito. At least fully identified na ang mga enemies of the state on TV. Apat na lang na buwan lilitisin na si Kibulok sa Amerika. Mga PhilAm ang ni-rape niya at marami pa siyang patong-patong na krimen. Totoo. 4 na buwan na lang binibilang ni Cassandra.
Contrapelo. Welcome to the club, Contrapelo. Bago to. Darating tayo dyan, kabunyog. Ayaw lang biglain nila Martin. Isa-isa lang. Contrapelo ulit, oh. Si Kibuloy nga, kaibigan daw si Mr. Buwang. Divine Wilson, shout out. Sabi niya. Tama. Baka si Digong nasa likod niyang kolaborasyon at ang balita ang is disabilitation plot against BBM. Kasi inuudyokan ni Digong ang PNP at men in uniform na makumilos against Congress. Oh, yun, oh, di ba? Divine Wilson ulit, oh. Suportado ng China ang kudeta plot ni Digong. Dapat kasuhan si Digong ng treason dahil sa panghihikayat ng destabilization. Weak leader talaga si BBM. Yun nga, oh, kita mo, BBM kay Divine Wilson ulit, oh. Marami pang galamay si Digong kaya hindi mapasara SMMI. Nanumbat na si Digong sa mga men in uniform dahil sa increase ng sahod at gustong gamitin para patalsikin si BBM. Dapat kasuhan si Digong. Oh, ba? Shout out 3JC Hope. Sana magaling ka na, friend, ha? Adorasyon Di Maranan. Mirna Regalado, shout out sa inyo. Boyong Kong Balong, shout out. Brother Elias Ischo, shout out sa iyo, ha. Eman Escalona, nak, shout out. Rowan Jelly, Jural Jelly, shout out sa inyo dyan sa Canada. Mission accomplished, mga boss. Nakapagsaya na naman tayo. Mag-comment po kayo. Ano masasabi nyo sa mga pinagagawa ni Digong dito sa Case Ecstasy? At ano ba masasabi nyo kay Ecstasy, Excellency? At hindi man lang kumukuda. Magandang gabi po. Good night. God bless.